Tila puno ng panghihinayang at pagsisisi si Vice President Sara Duterte dahil naging kasangkapan siya para makabalik sa Malacanang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay nito, humingi ng paumanhin ng Vice Presidente sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC dahil hinikayat at pinakiusapan niya ang mga ito na iboto si Marcos noong tumatakbo ito bilang Pangulo noong 2022 national elections. Nais kong humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong taong 2022. Naway mapatawad ninyo ako, ani Duterte sa isang pahayag na inilabas itong linggo, August 25. Binanggit din niya na posibleng dahilan ng paggigipit ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy at sa KOJC ang pagiging malapit nila sa mga Duterte. Hindi ko rin maiwasang magtanong sa sarili kung ang paggamit ba ng hindi pangkaraniwang puwersa at hindi makatarungang pang-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter. Sina Marcos at Duterte ay binuo ang unity team noong 2022 national elections. Ngunit makalipas lamang ang isang taon ay nabuwag ang pagkakaisa ng mga ito. Muling umugong ang pagkabuwag ng unity matapos magbitiw si Duterte bilang miyembro ng gabinete ni Marcos at hindi pagdalo sa ikalawang State of the Nation address nitong July. Samantala, naglabas din ng pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng operasyon ng pulisya sa KOJC compound mula pa noong Sabado. We call on all Filipinos, regardless of political persuasion, to offer prayers for peace and justice, and to spare our people of the unwarranted tension brought about by the reign of fear and terror, by people sworn to uphold the law and protect the citizens of this country. Again, let us ask this administration how it can guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos, when even the most fundamental of these rights are being blatantly violated. Aniya pa. Nasa 2,000 pulis ang pumasok sa compound noong Sabado upang isilbi ang warrant of arrest ni Kibuloy at mga kapwa nito akusado. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ni Kibuloy ang Anti-Trafficking and Persons Act of 2003, Republic Act 7610 at Contempt of Court. Awitin ng katotohanan, katigil-tigil at pinagpipilitan ang kanyang pulburo video. Sayang ka ba? No way. No way nga po yung sagot lagi. Sabi ko, may problema. Change the beat.